future is coming. Join the evolution. Hey, let's go shopping. Again? Yes, Why? I need a new dress. We just bought one. But I want to add more. Add? Yes, dress. Add? Dress. Add? Dress. Add? Dress. Add? Dress. Add? Dress. Address! Let's go. Motorcycle News is brought to you by Kimco Philippines, Harley-Davidson of Manila, Suzuki Philippines, Yamaha revs your heart, Honda Philippines, Bossing's Grill, Acida Paris, Pinkies Collections, Jazzy Friends, Spider Philippines, Ropali Classics, Wiltec, Phoenix, Overdose, and Jumpstart Production. Mga siglistas, ako nga pala si Mr. Melacino. At ako nga pala si Titan Hawk. At ito ang Motorcycle News Talk Show. Magandang gabi mga siklista. Ako si Melacino. Ako si Titan Hawk. At ito ang Motorcycle News Talk Show. Mga siklistas, this is our first episode. Kaya pag-uusapan natin ang tungkol sa motorsiklo. Ano ba yung mga bagong labas na modelo, tungkol sa safety riding tips, ang mga pre-ride inspections, at kung ano-ano pa. Yes, Papa Mel. Pag-uusapan rin natin ang iba't ibang mga events na nangyari dito sa ating motorcycle industry. Ayan, may mga endurance run, merong mga motocross races, merong off-road, or merong circuit racing. So, mapapanood nyo ngayon yan, ngayong gabi. Yes, At syempre, hindi rin pagpapahuli ang ating mga riders kung saan i-feature natin rin sila dito sa ating segments. Ayan, katulad ng mga motorcycle clubs, featured riders, or featured racers. Yes, At syempre, lilibutin rin natin ang iba't ibang lugar sa Pilipinas at titikman natin ang pinakamasasarap na pagkain dito. At syempre, hindi mawawala ang self-defense ng mga riders pagka halimbawang dumating yung pagkakataon na kailangan natin pagtanggol ang ating mga sarili. Yes, tama yan, Papa Mel, no? So mga siklawista, sit back, Relax, and enjoy the show! Nandito tayo ngayon sa News and Events. Ngayong gabi, feature natin ang Manila Auto Salon na ginanap sa SMX Mall of Asia, kung saan makikita natin ang iba't ibang klaseng mga kotse, mga 4x4, mga luxury cars, at syempre yung mga big bikes na nagagandahan. Kaya, panoorin nyo to. Mga siklistas, nandito tayo ngayon sa Manila Auto Salon. Nagaganap dito ngayon sa SMX. Kasama po natin si Mr. Bernie Bayani. Magandang araw po sa inyo, Mr. Bernie. Okay, magandang hapon po. At syempre kasama rin natin si Micah. Sir Bernie, ano bang naging history na itong motor show na to? Okay, unang-una, ang history is way back 15 or basta 92 eh. Since 1992. Ngayon, marami naging demand nung 4x4 tsaka yung mga kotse na extreme na kung tawagin. Okay, so yun. Kaya ang mass ginawa, 'di ba?
dahil dito. Kasi ang MAS is, Manila Auto Salon is breaking all the rules. Na-mention mo earlier na medyo nagbabago nga yung trend natin ngayon. Ano ba yung last 2 years ng mga nangyayaring trend nun? 2 years ago, halos kasi mga cars, sports car. Then siguro that time, mga 8 lang na 4x4 yung nagko-compete for mass. And now, parang mas marami yung nagko-compete for 4x4 rather than cars. So thank you very much, Sir Bernie. Maraming salamat po. Thank you very much, Micah. The Manila Auto Salon was conceptualized. When we conceptualized this, it was intended to be a car show for just all modified vehicles. No? Unlike my transport show, which I also organize, this one is participated in by cars, trucks, SUVs, and at some point in time, motorcycles as well. Yes, and they have to be modified. And the old name of Manila Auto Salon is actually Custom Car Show and Sport Truck Show, which was we organized it in 1996. But under the new name, this is our 9th year. Congratulations on the Manila Auto Salon Show. Yan mga sikluista, no, nakakita natin yung mga iba't ibang nagaganda ang mga sasakyan dito sa Manila Auto Salon. Pag-usapan naman natin mga sikluistas, ang isa pang motor show na naginanap dito sa Centris Mall sa Quezon City. Panoorin niyo to. Okay, so mga sikluistas, nandito tayo ngayon sa F1 Motor Show Auto Show event na nagaganap ngayon dito sa Centris. Kasama po natin ang presidente ng F1, walang iba kung hindi si Mr. Aldrin Tan. Magandang gabi po sa inyo. Good evening. Ayan. Sir Aldrin, can you tell us about the event? Saan po nagsimula itong konsepto na to? Magkasama ang motor tsaka kotse. Yeah, kasi usually kasi puro car show lang. So, I conceptualized na isama ko yung motor para makilala naman ang motorcycle. Yan, so syempre marami rin tayong mga modifiers ng motorcycle. Marami tayong mga riders ng motorcycle para makilala naman ang motorcycle. Kasi usually, car show lang nakikita nyo. So this time, gusto ko i-booster yung motorcycle din. Ayan, syempre meron kasi mga bukod na organizers din ang mga motorcycles for modifiers tsaka mga nagsiset-up ng motor. So this is one of the shows kasama motor tsaka kotse. So, invite natin sila, sir, yung mga susunod nating activities. Kailan yung mga susunod nating events? I would like to invite you all, motorcycle club and car dealer or car enthusiast on my next show. Maybe I'll gonna post it on my Facebook. Okay, so saan po ba yung Facebook page natin, sir? Baka pwede nyo silang mabigyan ng information. Yeah, you can see my Facebook at F1 Motor Show. Ayan. So, mga sikluistas, abangan nyo lang yung mga susunod nating events. Thank you very much, Sir Alan. Thank you very much. G. Yan mga sikluistas ang naganap sa F1 Auto Show kung saan na-feature din ang paboritong kotse sa Night Rider. Walang iba kundi si Kit Yee. So punta naman natin ngayon ang nangyari sa Tagaytay City kung saan nagkaroon po ng Champ Motorcycle Jamboree. Panoorin po natin to. The Champ Jamboree 2015 held last November 28 and 29 in Tagaytay Stadium, Tagaytay International Convention Center, attended by almost 1,100 motorcycle riders coming from different parts of Mega Manila, South and Northern Luzon as far as Camarines Sur. The 2 days event was organized by the Chamber of Assemblers and Manufacturers of Motorcycles in the Philippines, Inc., CHAMP, member companies to impart the road safety awareness to motorcycle users. Different fun and games and activities were participated by the riders and other minor prizes were raffled. Among the highlights of the event is the grand raffle of 7 units of motorcycles. And the biggest delegations award goes to the Eagles Philippines Riders and the farthest delegations goes to Basud Riders of Camarines Sur. CHAMP also would like to thank the following sponsors: Globe Telecoms, Moto Active Helmets and Accessories, Overdose Apparels, Flanax, and of course, the Friends for Media, which is Motorciclo Exclusivo, Inside Racing, Motorcycle World, and the Motorciclo News Magazine.
At yan ang kaganapan sa Tagaytay City. Napakalamig doon. So ikaw naman, Papataytan, ano naman ang balita maibibigay mo sa amin? At ginanap naman siyempre ang Yamaha Championship kung saan nagtagisan ng mga galing ang ating mga riders sa pamamagitan ng basketball. Tignan natin kung sino ang mga mababagis na basketball player na motorista. Watch this! Manila, Philippines, November 29, 2015, Yamaha Motor Philippines Incorporated continues to support the different lifestyle of their riders by creating avenues that allow them to showcase passion of all kinds. The Yamaha Champions League was created for the love of the sport of basketball, which was aimed to promote healthy competition and a heightened unity between club members and the Yamaha Club as a whole. This friendly league that is both fun and competitive started on April 19 with 16 teams that are made up of Yamaha Club members, playing for not just for the enjoyment of the game, but also the pride of representing their own club and of course being the better team on the court. Set up an exciting season that was full of blowouts and last-minute thrillers. Now, only 2 teams remain and only one will earn the right to be the first ever Yamaha Champions League winner. The battle for third place with Pit Bulacan Scout Riders Club versus the Yamaha United Club. The title will be up for grabs when the Yamaha Bulacan Riders battle the Vega Force Mantis Club. Both teams have shown stunning play consistently through their games, scheduled that demand both time and dedication away from the personal activities show how much desire each team has to be declared the champion. Who will come out on top? Passion reaches its epic conclusion at Tobis Arena in Mandaluyong. It all boils down to this. For all the marbles, it's time to crown the best of the Yamaha Champions League. Paps, ang galing naman pala at ang matitindi talaga ang laban dyan sa Yamaha Basketball League na yan. Tama ka doon, Papa Mel. Kitang-kita natin yung ating mga riders talagang nagtagisan ng galing sa pamamagitan ng basketball. So ngayon, pag-usapan naman natin ang isa sa mga extreme sports na nagaganap sa Pilipinas noong 1960s pa. Natalaw ba ito kung ano ito, Papataytan? Ano ba yung Papa Mel? Bigyan mo nga ako ng background yan. Okay, so noong mga 1960s, meron na tayong motocross race na tinatawag dito. Ang tawag po sa kanya is MX, which is kaya nagsimula rin yung mga BMX, yung mga karera na galing sa off-road. So ito yung mga tumatalon na unang panahon pa noon is yung mga maliliit pa lang yung travel ng suspension. Hanggang sa tumagal-tumagal, gumanda ang takbo ng mga suspensions, lumakas sa makina, at tumataas ang mga rampa ng mga rider. So yan pala yung nakikita natin na sa Amerika, yung mga parang naka-enduro ng mga bikes. Yan yes, ba yun? Tama yun. At ang mga professional riders dito na nakilala sa larangan ng motocross ay si Jolly Tao, Jovi Solog, and Ernie Longson. Kasama na rin si Glenn Aguilar, Kenneth Andres, at si Enzo Rellosa. So, may naganap na karera dito po sa may Bicol, sa may Sipokot. So, panoorin natin ngayon ang first Mayor Ogis Cup Motocross and Mountain Bike Challenge. Check this out. Sir, kumusta naman yung experience niyo after riding yung 2 laps natin for the motocross? Medyo nangangapa kasi yung bike ko na ginagamit talaga may konting diferensya. So yung ginamit ko muna yung isang motor ko, medyo hindi ko kasi gamay, so medyo nahihirapan ng konti, pero I try all my best na maganda yung papakitang laro mamaya. So far, sir, sa experience niyo since 2009, ano po yung pinaka highs and lows niyo pagdating sa racetrack? Meron po ba kayo pwedeng i-share sa amin? Siguro yung sa whole shatter sa starting line, wherever I go na mag-rest ako, talagang hindi ko talaga binibigay yung starting line. Talagang kukunin ko talaga. Congratulations, sir, on Team Pacquiao. Thank you so much po. Okay mga siklistas, kasama po natin ngayon ang mayor ng Sipokot, walang iba kundi si Mayor Oji. Magandang lalaki po kay sir. Magandang hapon din. Unang-una, gusto ko po salamatan ang grupo nyo. Kasama si Camilo Liosa, Boboy Fernandez, plus yung grupo ng mga motorcycle enthusiasts dito sa bayan ng Sipokot. At the same time, siguro by first quarter of next year, baka masundan itong palaro namin. Very overwhelmingly yung tao. Tuwang-tuwa sila. It's the very first time nagkaroon dito. At the same time, siguro sa Kamsur, dito lang mayroong racetrack na ganito. Ayos yung papaganda at dadagdagan siguro. Yun. So Mayor, nakita po natin na napakarami mga taong nanood, no? So meron tayong naging karera dati pero hindi yung motocross. Ito po yung first time. Oh, first time yun. Sa akin din naman yung administration nyo. Track race ba yun?
Ayan, maraming salamat po. Siklistas, balik po sa inyo. Yan, napakalupit talaga ng mga liparan na naganap dyan sa Basi Pocot, Bicol. Congratulations, Mr. Enzo Noynix Reliosa for winning the race. So, Papa, ano naman ang susunod natin dyan? At syempre, i-feature rin natin ang Repsol Carrera Grande kung saan nakita natin ang mga nagbibilisang mga race bikes dito sa Carmona. Kaya check this out. Mga siklistas, nandito tayo ngayon sa Carmona, Cavite kung saan naganap ang Repsol Carrera Grande. So, kasama ko ngayon ang isa sa mga co-host ko dito po sa karerang ito. Walang iba kundi si Mr. E. Kailan ba nagsimula ang Repsol Carrera Grande? Nagsimula ng lahat noong 2012. Ang Repsol Carrera Grande, it was organized by Sonic Boom Motorsports. Back then, nag-umpisa pa lang ang Sonic Boom. So, this race was designed to gather riders at the grassroots level and bring them closer to racing, circuit racing actually. And then eventually, we can bring them over to a formal racetrack yan, para naman in the future, magkaroon tayo ng mga expert scooter riders. Bakit napaka-special ng pocket bike category? Itong pocket bike category kasi nito, hinahanap nito yung mga best riders starting when they are small. So from when they are small, kasi that's the best way to train them, yung thinking nila, and also to think like a rider, mga ganon. So that's the best way to discover new talent. Yeah. At syempre nakita rin natin marami ng mga riders na nasa Superbike ngayon ang mga nagsimula rin sa pocket bike. There are the likes of Dashi Watanabe. We also have McKinley Kyle Pass, which is marami siyang napanalunan ngayon. Marami siyang napanalunan ngayon. Hindi ko na-memorize yung mga lahat ng categories. Yes, and of course, Mr. EJ Sobretodo and Amber Torres, the pocket bike riders na ngayon ay sumasakay na ng mga underbone and scooter. Yes, EJ Sobretodo started with us when he was really very small with pocket bike, as well as Amber Torres. And I think hindi pa nakakasakay si Amber sa motor, nagre-race na siya. I think we'll be expecting more of Repsol Carrera Grande. Yes, we are held annually every December. So see you all next year, December 2006. Yan, so thank you very much, Mr. E. Balik sa inyo mga siklista. Yeah. Okay, so ito naman yung naganap nga na mga pangyayari sa Repsol Carrera Grande kung saan nakita natin mga batang rider tumatakbo na rin ng road race Oo at nga sa circuit. Talaga naman na nakakabilib tong mga batang to, no? At speaking of rider, yung rider is siya po yung sumasakay sa motorsiklo, no? So ito ngayon yung parang tinetest naman nila ang endurance. Ano ito, Papi? Ipapakilala natin ngayon ang Manila Matnog Manila Extreme Endurance Challenge 2015. Kung saan almost 700, Papa Mel. 700 riders? Yes, ang sumali. Wow, dami nun ha. O, talagang pinakita nila yung talagang kakayahan at yung kanilang endurance pagdating sa ganitong kahabang biyahe. Biruin mo, 1,200 kilometers. Wow, tapos 24 hours ha? Yes, within 24 hours, kailangan nilang matapos itong challenge na to. Sige nga, Papi, panoorin nga natin to. Maraming nasa-challenge na subukan ito at tapusin. Kasi yung 1,200 kilometers within 24 hours, hindi biro yan. For some of the members of our club,
they want to test the fusion between man and machine, kung paano nila mas mararamdaman pa yung power nung light nila while they're going, and at the same time they also want to test kung hanggang saan din ba yung kaya nila in the endurance. Kaya maraming na-encourage kasi nga it's a 1,200 kilometer endurance race, so if you finish, it's bragging rights. Daddy, I know that you can do it. You've been doing it for a couple of times. I hope you remember that you come back home safely. Team Green! Mga necessary po na wear and tear, yung kagaya ho nung sa makina, kung may kailangan palitan, as much as possible po kasi maganda yung normal wear and tear, palitan na ng bago para hindi na ho doon mismo sa event magkaroon ng problema. Parang peace of mind na lang din po sa sarili mo na healthy yung motor mo at walang mangyayaring ito. Masarap kasi pag
50. Yun, kala ko hindi na ako abot, talagang ngataw, tira, rat-rat. Sabi ko, kailangan makatapos. Kasi first time eh. Ayun mga sikluwista, no, kitang-kita natin yung mga kaganapan sa M3 Extreme Endurance Challenge. Kita mo ba yung Papa Mel? Oo, papi, nasubukan ko na yan last year. Kung saan, kinuha ko lang ang Manila, tumatnog 7.5 hour. Yun nga lang, hindi ako nakabalik. Ay, yun lang. Pero alam mo, sa nangyari dito sa M3, no, despite of all na nangyari dito sa ating mga riders, umulan, talagang nahirapan sila sa road conditions, merong mga twisties, long stretch. Alam mo yun, yung talagang effort nilang matapos yung run na yun, talagang nag-succeed yung iba sa kanila. Ayan, at syempre, kung para ba intindihan lang ng ating mga viewers, gaano kalayo ang Manila to Matnog? Manila to Batangas ay how many kilometers, Paps? That is 120 kilometers. So, ibig sabihin? Times 10. Times 10 ng biyahe ng Manila to Batangas. So, tingin ko mga siklistas, yun lang muna. Babalik mo tayo sa mga konting paalala. Motorcycle News is brought to you by Kimco Philippines, Harley-Davidson Manila, Suzuki Philippines, Yamaha revs your heart, Honda Philippines, Bossy's Grill, Acida Paris, Pinkies Collections, Jazzy Friends, Spider Philippines, Ropali Classics, Wheeltech, Phoenix, Overdose, and Jumpstart Production. Welcome back, Sikluwista. Our featured club of the week is the Super 8 Philippines Motorcycle Club. So mga Sikluwista, panoodin nyo to. Okay, so magandang lalaki kayo mga sikluwistas. Mas magandang lalaki po ang mga kasama ko ngayon dito. At ito po ay from Kimco Philippines, Sir Henry. Sir Henry, magandang lalaki po kayo. Mas magandang lalaki ka, Papa Mel. Ayan ang mga sagot mo. Sir, this is the first Christmas party that was for supported by Kimco ngayong 2015. Yes, sir. So may mga schedule pa ba yung mga darating natin mga clubs ng Christmas party? Actually, we have the K-Pipe Club also, K-Pipe, and then the LOS, and I'm waiting for the reply of the TLC. Ayan. So TLC is the like club. Yeah, the Like Club Pilipinas. So any message to the Super 8 Club of the Philippines? Okay, congratulations for keeping your club strong, and hope to have some more ride and ride safe, guys. Congratulations. Merry Christmas. Merry Christmas. Yee! Mga sikluwistas, ako si Telly Buhay. Kasama natin ngayon si Mr. Charles Cheng, ang president ng Kimco Philippines. Mr. Cheng, good evening. Good evening. Sir Charles, this is the new Super 8. This is the 150 Super 8. Yes, Right? yes. Okay, my question, sir, is what are your plans for the Super 8 scooter? Because the scooter always the Kimco strong model. Why we are leading brand in Europe? Because we scooter you can see in the Europe, even Spain, special Spain, where market share is number 1. So scooter is all very special. Sir Charles, thank you so much. Good evening, Sikluwista. I'm Titan Hawk at kasama po natin ngayon ang Super 8 Philippines Motorcycle Club. And right here beside me is Mr. Roland Marino, chairman of the club. Sir, good evening. Good evening, sir. Sir, ano po bang kaguluhan ngayon ang nangyayari ngayon dito? Nagse-celebrate tayo ng 2015 Christmas party ng club. Okay. So sir, no, napakaganda ng ating samahan ngayon, sir. Sir, pwede nyo ba kaming bigyan ng background? Sino ba si Super 8? Nag-start po to sa club forum lang. Tapos nabuo mga may hilig sa motor na Super 8, Kimco. So nabuo, nagkaroon ng mga meet-up at nagkaroon ng EB. First EB is for, sa Ross Boulevard Baywalk. And then after that, nagkaroon na ng
first ride, Kaliraya. So doon po nabuo hanggang sa nasundan hanggang sa dumami na at nagkaganito na ang Super 8 Philippines. Yun po. Okay, thank you sir, Sir Roland. So muli, ako po si Titan Hawk. Ito po ang Motorcycle News Talk Show. So yan mga sikluista, no, nakita nyo, napakalaki ng grupo nila at napakaganda ng kanilang mga ginagawa dito sa Super 8 Club na to. So Yeah. Papa Mel, baka meron ka namang i-share sa atin ngayong mga televiewers. Yan, at syempre, pag-usapan naman natin ang tungkol sa safety riding. Meron tayong tinatawag na pre-ride inspection. Pero ang pinakamadaling matandaan ay yung brake or yung best gear. Letter B, pag-usapan natin ang brakes. Watch this. Mga siklustas, ako nga pala si Mr. Mel Aquino at pag-uusapan po natin ano po ba ang dapat natin gawin bago tayo sumakay sa ating motorsiklo. Sa letter B ng best gear, pag-uusapan natin ang mga sumusunod. Pagdating po sa letter B, pag-uusapan natin ang brakes. So the brakes, we must be checked. Kung kunyari, ang front brake natin is yung brakes as in lever. Front lever, kailangan po ay tama ang adjustment at hindi sumasayad ang inyong dalawang daliri pag ginamit nyo yung front brake. Kung sakasakali man pong sumayad siya, kailangan pong mag-adjust ng front brake lever. At the same time, check po natin ang mga kable. Baka mamaya meron po siyang mga sirang kable na po pwedeng umipit habang ino-operate natin yung front brake. Make sure na rin yung brake pedal natin ay meron tinatawag ng 10mm play. Pag masyado pong malalim ang brake pedal, pwede po kayong pag nadaan sa humps at nagpreno kayo, pwede sumabit yung brake pedal nyo at hindi nyo po magamit ng full performance ang inyong rear brake. Pagdating pa rin sa B or sa brakes, ang throttle grip, make sure na ito ay hindi nakadikit sa pinaka-base ng inyong throttle. No? So titignan nyo po yung throttle grip, bigla nyo po siyang bibitawan, kailangan bumalik po siya or may tinatawag na return. Dahil medyo delikado po sa isang motorista na pagkaho nag-ipit yung kanyang throttle, pwede mo mag-wild yung motor. So make sure well lubricated po yung pinaka-throttle body or yung pinaka-tube. At siguraduhin tama po ang adjustment ng inyong throttle cable. Kung saan, dapat wala hong masyadong play yung cable going to the throttle. At saka dito po sa throttle tube. So mga siklistas, yan po ang under letter B ng best gear. Hanggang sa susunod, pag-usapan natin ang susunod, ang letter E. So kita-kita po tayo next week, Safety Riding 101. So ayan mga siklistas, pinag-usapan natin ang tungkol sa mga preno, kung ano yung mga dapat i-check bago tayo bumiyahe. Medyo ginutom ako doon Papa Titan, ano ba meron sa food and tours? Siyempre, kasama natin ngayon sa Food and Touring ang Bossing's Grill. Wow! Siyempre, alam niyo naman sa Bossing's Grill, napakasarap ng mga pagkain dyan. Kaya mga siklista, panoodin niyo to. Hello Sikluistas! Nandito po tayo ngayon sa Bossing's Grill dito sa Market Taguig City. At kasama natin si Russell De Los Reyes, ang kanilang restaurant manager. Good afternoon, Russell. Good afternoon, ma'am. Pwede ba nating malaman kung saan nagsimula itong Dabbercats Bossing's Grill? Actually, nagsimula yung Bossing's Grill last October 8, 2014. Owned and managed by Sir Sagani Cristobal and Miss Laila Cristobal. Then Bossing's Grill yung concept kasi pang family then pang barkadahan. Then Bossing's Grill kasi yung mga guests namin dito, tinitreat namin sila na they're the boss. Parang sila talaga yung pagsisilbihan namin. Okay. So, Bossing's Grill, kaya ito yung barangay ni Bossing, parang ganon. So, yung mga kliyente natin, sila yung mga boss natin. Tama ba? Okay, so, anong oras po pwedeng dumating yung mga boss natin dito? Anong oras nagsisimula ang Bossing's Grill? Actually, ang regular lunch namin is start siya ng 11 a.m. up to 9 p.m. Then after that, magpapalit na kami ng setup. Then start na kami ng breakfast from 10 a.m. to 10 p.m. So, bukod dito sa restaurant natin, balita ko nagki-cater din daw kayo. So, ilan ang minimum number of packs before natin ito i-cater? At hanggang saan po pwede tayong magpa-cater? Minimum po namin ng person is 100, then sa Manila, ano lang po kami. Manila vicinity pa lang po, up to now. Okay. So, ano yung mga price range nitong buffet na to? From 350 up to 1,000, ma'am.
Yun sa all-day buffet natin, which is nagsa-start ng 11 to 9 p.m., ilang viands to? Bali, meron po kaming 8 viands plus meron kaming 3 salad, isang soup, then meron po kaming 3 appetizer, then meron dessert which is mga cookies, mga cupcakes, mga ganun po. Imbitahan natin silang lahat para dito sa Bossing's Grill. Sa mga family and then sa mga Dapper Cats, please visit us sa Market Taguig and then enjoy our food. Yun lang po. O mga sikluwista, ginutom ba kayo doon? Ikaw, Papa Mel, nagutom ka ba? Siyempre. Pero siyempre, after kumain, kailangan, pagka full tank ng tiyan, i-full tank na rin ng gasolina because we're going riding. Of course. Siyempre, saan ba tayo pupunta? Saan pa, kundi sa Kasiguran. Let's ride! Okay, so mga siklistas, kasama po natin ngayon ang Reapers Philippines. Mga kaibigan, kasama ko rin ang CEO and President of Royal Enfield Philippines. Walang iba kundi si Sir Jimmy Barinaga. Magandang lalaki po kay Sir. Magandang lalaki ka rin and good evening to Motorcycle News Magazine. Ayan, Sir, kwento nyo naman po kami ng Royal Enfield. Saan po ba nanggaling ang Royal Enfield? Okay, Royal Enfield is the oldest motorcycle brand in existence na hindi tumigil sa production. After 120 plus years, nandito na rin sa shores natin, dito sa Philippines. Sir, Sir Checky naman, may nangyaring biyahe this last October 17, no? Kwentuhan nyo naman kami, bakit po kayo tinatawag ngayon na Storm Chasers? Kasi kami yung mga grupo ng mga Reapers, iba ang takbo ng isip. Kung nasan yung bagyo, gusto namin salubungin. Kaya yung napagkasundoan namin, salubungin ang bagyo doon sa Kasiguran. Hindi pa dumaan kami sa Pantabangan na magandang kasada, doon kami sa Bungamod. River crossing, landslide, you name it, may bumagsak na puno, may sumemplang, lahat na kasama. Pero buhay na buhay pa rin yung motor at yung grupo. Pero sir, ilang araw nyo travel to, Sir Spike? Actually, originally the plan is 3 days and 2 nights. Nangyari lang is overnight. Actually, the whole trip, yung nakita ninyo kung ano man yung mga pinost namin, that's only an overnight trip ng Reapers that time. Dahil kailangan nang bumalik. Dahil na-warningan na kami na talagang pag nasara yung Kasiguran, one way in, one way out minimum is 4 to 5 days kami may stranded. Siguro sa mga siklistas natin na nanonood ngayon, ano ang may papayo nyo sa kanila? Personal ako to. For me, hindi ko going to invite you or ano. It's just the adventure inside you Siguro lahat lang kami, talagang we're looking for an adventure. Ayan. And luckily, blessed pa rin kami. Because kahit na may bagyo, talagang the whole adventure, lahat ng adventure na pwede mong hingin in a specific ride, we feel it, we experience it in one day. Ayan. Yun na yun. So, any parting words, Sir Jimmy, for our cyclists out there? Okay, isa lang advice siguro, collective advice, ride safe, and if you want to join the Reapers, get a Royal Enfield. It's made like a gun, goes like a bullet. Ayan, saan po natin makikita ang Royal Enfield? Actually, main showroom is located in 7462 Bagtikan Street, San Antonio, Makati City. That's the main showroom, and you can also visit Ropali Classic here in front of Astoria Plaza in Pasig. Yeah. And we also have in Cebu. Actually, yung sa Cebu, madaling makita naman yon because it's located in Banilad. Sa ilalim na to ng flyover, so may landmark lang kayo. And also, we have Royal Enfield in Dipolog. Maliit lang naman ang Dipolog, it's very easy to find. So, and Ropali Lifestyle Store in Bacoor. Ayan. And watch out for our upcoming mga dealers. Yep. Ayan. Ayun, mga Reapers, you meet them Ayan na. Ayan. Thank you. So mga siklistas, balik sa inyo. Grabe naman yung ride na yan. Kaya pala tinawag na Storm Chaser dahil talagang kahit bumabagyo, tira pa rin ng mga Reapers. Naman, syempre. Teka muna, bibitinin muna namin kayo, kaya huwag kayong aalis. Don't change channel, babalik kami. Motorcycle News is brought to you by Kimco Philippines, Harley Davidson Manila, Suzuki Philippines, Yamaha revs your heart, Honda Philippines, Bossing's Grill, Acida Paris, Pinkies Collections, Jazzy Friends, Spider Philippines, Ropali Classics, Wheeltech, Phoenix, Overdose, and Jumpstart Production. Okay, so mga siklistas, nandito naman tayo ngayon sa Coffee Talk. Ayan, so Papa Titan, Papa Telly, ano ba ang mga ginagawang paghahanda ng isang rider pagka halimbawa sasali siya sa endurance run? For me, Papa Mel, dapat syempre mentally and physically prepared ka.
So kung ang endurance run ay nag-announce a month before, dapat during that month talagang well fit ka. Alam mo 'yon, may yung diet, yung tulog, 'di ba, yung kondisyon ng motor, dapat yun naasikaso mo na agad 'di ba? So para sa akin, yun yung isa sa mga paghahanda, yung kalusugan. Kasi hindi biro yung mga siklista yung bumiyahe ka ng 24 hours Oo nga. 'Di ba? Yung 1,200 kilometers, hindi biro 'yon. At saka meron din mga 1,600 kilometers. Minsan pahaba pa ng pahaba. Ikaw nung papatel, last year balita ko sumali ka sa M3. Oo, So ano papi. bang experience na naranasan mo nung mga panahon na yan? Actually, ang M3 isa rin sa pinakamahirap na endurance challenge na subukan natin. Ito ay 1,200 kilometers at hindi madali puntahan ng south ang papuntang Bicol. Ang daan dito medyo challenging. Maraming twisties, And ginagawang kalsada. Ang M3 kasi is tinataon sa panahon ng tag-ulan, kaya that's the additional challenge na kailangan natin overcome. So, kasali ako last year, but hindi nga ako nakatapos, unfortunately. Actually ako nasubukan ko rin tumakbo niyan last year. Tama yung sabi mo, Pape, yung kailangan physically fit ka, mentally, physically. Motorsiklo mo kailangan talaga nasa Well tip-top condition. condition. Tama. Pero isa rin siguro advice na maibibigay natin sa mga siklistas natin na gusto sumama at sumali ay kailangan medyo kabisado nyo rin yung terrain. Nabanggit mo yan. Ayan. Ang ginagawa ng mga riders natin, mga kasama sa paghahanda nila, yung iba nagpiprint ng mapa. Kinukuha nila sa internet yung mapa, nilalagay yung printed na mapa sa kanilang tank bag para madaling makita. Yung iba naman naglalagay na ng example ako niyan may sample GPS. tayo niyan. Actually, last year din sumali rin tayo ng motor rally. No? So, kung doon sa motor rally, mapapansin natin, nag-print sila ng ganitong klaseng ride directions. Kung ilang kilometers yung mula checkpoint 1 to checkpoint 2, anong oras ka dapat na nandoon, para nakikita mo kung nasa time ka pa rin, no? Kung, Planado talaga. Planado talaga. Kasi hindi lang basta sasali ka rito ng gusto mo lang tumakbo, tapos all of a sudden, kulang na pala yung oras mo. So, kailangan pinaplano mo yung gas stop, yung susunod mong gagawin. Kunyari, yung speed mo, kailangan consistent na tumatakbo ng ganitong kilometers. So, bukod doon, syempre, ang safety riding equipment is very important. From helmet to riding gear, pants, jacket, hanggang sa sapatos at sa gloves. Sa motorsiklo naman, kailangan naman na meron kang auxiliary lights. So, yun yung isa sa mga preparations naman na pwede natin ibigay na tips sa mga siklistas natin. Kailangan responsable rin tayo pagdating sa kalsada, share the road with other motorists. Ano-ano ba mga endurance run na mga nagaganap ngayon for last 2015 at saka itong mga darating na 2016? Buti nabanggit mo yan. Meron tayong Cannonball. That is January, right? January. I think this is involved ang kotse at saka motorsiklo. Meron ding So there are 4 wheels and 2 wheels participants. 2 categories actually. Ano pa ba yung mga susunod? Meron tayong mga Ironman? Siyempre, meron yun. Sumali rin ako ng Ironman last year. Unfortunately, hindi rin madali. Natapos. Hindi madali. Pero speaking of tapos, isang run yata yung tinapos mo nung nakaraan September. Ito yung KRCP. Oo, yan. Rally. I believe that is 1,000 kilometers. 1,000 kilometers. 1,000 kilometers. So ibig sabihin, Papi, pang 1,000 kilometers ka lang. Hindi naman sa ganun. Mahirap pa rin ang 1,000. Mukha lang madali kasi pag tinignan natin, 1,000 kilometers lang. Pero pag ikaw yung nag-ride, oras na yung binibilang mo sa pagmumotor, dyan ay dumadating yung fatigue, yung pagod, and kailangan mo na magpahinga, pero kailangan mo i-push yung sarili mo. So actually, sa mga siklistas natin na nanonood ngayon, kung sakasakali ang endurance run ay natapat sa isang maulan na panahon, lagi po nating tatandaan na meron tayong dalawang klase ng concern, or we have 2 concerns while riding in the rain. First is the visual, or yung pangalawa naman natin ay yung tinatawag natin traction. Kaya lagi lang tayo mag-iingat at lagi nating iisipin na kahit na medyo mabagal tayo, ang importante, makakarating tayo sa pupuntahan natin at makarating tayo ng safe. Tama ka doon. Ayan. Okay, kung sa mga ibang kaalaman pa, no, sa mga ibang pang information, they can check our magazine. So we have our print bags. Yes, available sila sa field bars and book sales nationwide. Ayan. Mga siklistas, nabitin ba kayo? Para sa kumpletong detalye ng ating mga featured ngayong araw na ito, pumunta lang kayo sa aming website. Ito po ang www.motorcyclonews.com. So mga siklowista, no, napaka-exciting yung ating napag-usapan ngayong gabing ito. Sa susunod na linggo, huwag niyo yung kakalimutan. Abangan niyo po kami. At syempre, kung meron kayong mga suggestions, comments, message lang kayo sa aming mga Facebook account. Ayan. Yes, pwede rin kayo mag-email
sa aming email account. Yes, Tapos oo. po, naka-flash po sa inyong screen. At syempre, i-feature nyo yung clubs nyo. Lapitan nyo lang kami, message lang kayo. Di ba, Papa Telly? Oo, hindi naman tayo suplado. Oo naman. Sa personal. Sa personal. Ayan, syempre. So mga siklistas, hanggang sa pagbabalik ng Coffee Talk. Yee! Alright. Alright, rock and roll. Pag-usapan naman natin ang mga track bike. Pag-usapan natin ang mga 150cc category shootout. So tingnan natin kung paano magtatapat ang dalawang manufacturers na may kanya-kanyang bala. Panoorin nyo to. Mga siklowistas, ako nga pala si Mr. Mel Aquino, John Mendoza. at ito ang Motorsiklo News Talk Show. Mga siklowistas, kami pong dalawa ni Sir John ay umakyat ng Marilake kung saan kami po ay nagkaroon ng tinatawag na bike shootout. Mapapansin niyo po sa aming harapan ang bagong labas po ng Yamaha Motor Philippines, ang Yamaha R15. Ayan, ang R15 ay tinapat po namin sa CBR 150. Ngayon po, ano po ang naging resulta ng aming shootout? So we have the same bike, John, ano? Yeah. This is both 150cc. Yes, 150cc. Both are sport bike looking motorcycles. At syempre, both EFI. Yeah, both EFI, both with tubeless tires. But this, pero ito kasi naka double overhead cam, ito single overhead cam. Okay. That's the main difference. So the main difference is single overhead tsaka double overhead. Ngayon, nung umakyat kami, I used the CBR 150 while John uses the Yamaha R15. So Pops, anong performance niyan? For me, the R15, maganda handling, matalas, it's sharp, may maganda ang torque niya. All the details are parang na talaga, like the big sport bikes na, like this, yung kanyang rear sets or yung foot controls niya, medyo high up para sa ground clearance, hindi siya sasayad. At the same time, yung mga foot pegs niya, parang sa sport bike na talaga. If you look at an R6, halos ganito na rin na itsura ng mga tapakan nun. Tapos, yung perch niya, yung kanyang upuan, medyo mataas. Unlike sa CBR na mas comfortable for everyday riding, ito, mas sporty talaga. Ang weight mo, mas nasa front. So, mas agile yung handling niya kaysa dito compared dun sa CBR. Although, on the other hand, the CBR is more comfortable for everyday riding. And it's more user-friendly. Kung newbie ang sasakay ng CBR, at saka nitong R15, mas madadalian siyang sakyan yung CBR 150. Pero, pagka medyo advanced na yung rider, feeling ko mas mag-enjoy dito sa R15. Although yung CBR 150, may enjoy din naman both by new riders and more seasoned riders. Yun lang, ito medyo mas serious motorcycle. So, if you're planning to go on track days or if you want to eventually gusto mo mag-upgrade into a real sport bike like an R6 or an R1 or whatever, basta totoong CBR, this is the bike to get. Kasi masasanay ka na doon sa riding position, at saka yung power niya medyo nandoon na, mas masasanay ka na doon sa position na gano'n. Yep. Okay, so yun po yung ride ni Sir John, yung Yamaha R15. I used the Honda CBR when going up the Sierra Madre, no. So mapapansin naman natin yung CBR, mas mataas naman yung tanke niya kaysa rito sa R15, no. So the tank can be used as pagdadapa ka, medyo mas okay siyang i-handle, komportable siya. The seat is very soft. Tamang sabi ni Sir John, it's very comfortable for everyday ride. And then kung a-up ka rin sa twisties, okay din siya. Wala kang magiging problema sa handling. It's also flickable. Medyo tayo lang ng konti. Medyo para siyang sports touring. If you're looking on more serious track bike,
The R15 is nandito lang. So, mas ano rin siya, pwede siya sa mga attacking corners, ganyan-ganyan. So, both bikes are okay. Notice about the CBR, napakabait na ito. Okay yung kanyang power delivery, meron siyang dulo. For the top speed, medyo hindi namin nakuha yung top speed pareho, no? Kasi wala naman stretch na mahaba para to get the top speed. Although, ito talaga mas torquey. Ramdam na ramdam mo, from the CBR 150, if you switch to the R15, medyo mas malakas talaga siya bumunot. Na pag dumidiretso, talagang ito medyo lumalayo siya dun sa dito sa CBR. And I'm heavier than Mel. Tapos nakasuit pa ako. So medyo may yung weight, lugi na si R15 pero nakakalayo pa rin siya. So yung power talagang nandirito. Even though single overhead cam, nakakapagtaka nga ito, double overhead cam. Pero tingin ko sa dulo, baka rin si CBR. Yun nga lang, tuwing sumibat si R15, like for example sa track kasi mas kailangan mo yung exit yung power sa exit para makalayo ka ng konti. Mas meron ito nun. Mas may bunot siya mula sa ilalim. Yes. And also for the CBR 150, tama yung sabi ni John, sa mid-range medyo nakakasabay na si CBR 150 pero pagdating niya ng dulo, kung mapapansin niyo naman pagdating ng duluhan, medyo dumidikit na si CBR 150 kay R15. So merong siyang traits na wala kay R15. At nakita ko lahat yung kay CBR 150. At meron din naman traits si CBR 150 na wala naman si R15. So basically, both bikes are okay. It depends on the riding skills. Depends on the person who's gonna buy. Kung anong mas priority niya. Mas sporty ba siya na rider o mas touring siya na rider. So kung mas touring-oriented ka, I would suggest you go with the CBR 150. But if you're a more sporty or more serious rider, go with the R15. Yeah. So mga ciclistas, everyday bike, street to track, we have the CBR 150 that's coming from Honda. If you're going to race talaga na focus ka talaga sa track, if you need a track bike, there's the Yamaha R15. So mga ciclistas, abangan po nyo yung mga susunod naming mga bike review. We have the CBR 150 and we have the Yamaha R15. Both bikes are okay. Both bikes have this sporty look, power-wise and handling, pareho po sila. So it depends on the rider na sasakay. Tapos I would like to add that we will have a more comprehensive review on the magazine that we'll come out with a shootout article in the magazine. Mas comprehensive yon kasi re-research na namin lahat, pati yung mga geometry nung chassis ngayon hindi namin ma-discuss. Kasi actually ngayon ko lang to nakita and I haven't ridden in 2 years. So ngayon ko lang to na pero I'm actually impressed with the R15. The CBR 150, I've already ridden this years ago Impressed din ako the first time I rode it. Depende na lang talaga kung anong klaseng rider ka, kung saan ka mag-i-enjoy. At syempre ako naman po ay off-road rider. Alam naman po natin nang galing tayo sa off-road. First time that I ridden a CBR 150 and first time din na nag-ride ako ng R15. Both bikes for me is okay. Talagang kung halimbawang from off-road going to street, I would prefer the CBR 150. But pagka halimbawa umakit na ang iyong level or gusto mo talagang magseryoso sa track day, we will go to the R15. The YZF R15, made to create harmony between man and machine. The YZF R15 is packed with advanced features to give you the real thrill of racing. Technical benefits: the liquid-cooled engine, a newly developed 150cc liquid-cooled 4-stroke, single overhead cam, single-cylinder, fuel-injected engine with 6-speed transmission. The diacetyl cylinder is an all-aluminum diacetyl cylinder produced by an exclusive Yamaha casting technology. Delta box frame known for superior rigidity, balance that improves the machine's handling and stability. The dual headlight's impressive 2-eye multi-reflector headlight design in the YZF series image. Technical features: aluminum swing arm, aggressive aerodynamic middle cowl design, masculine rear radial tire, digital speedometer, split seat, LED taillights, stylish tail cowl, front and rear disc brake, designer rear mudguard. The Honda CBR 150 has the 4-stroke double overhead cam, liquid-cooled 149.4cc engine. Its bore and stroke is 63.5mm by 47.2mm. The transmission or the gear are constant mesh 6-speed. Gear system is 1 down, 5 up, with a front suspension equipped with a telescopic fork. A rear suspension has a monoshock, and the brake system is activated by a hydraulic ventilated disc in front and also for the rear. And for the fuel tank capacity, it has 13.1 liters of gasoline.
maximum horsepower of 13.11, 17.8 at 6,500 RPM. And the maximum torque is 12.66 at 8,500 RPM. So muli po mga siklistas, ito po si Mr. Mel Aquino. John Mendoza. At ito ang Motorsiklo News Talk Show. So mga siklistas, nakita nyo na kung ano yung naging comparison ng parehong motorsiklo na ito. Siguro naman may idea na kayo kung anong motor ang pwede nyo kunin. So mga siklistas, natapos na naman ang isang oras ng ating balitaktakan, mga events at features, at syempre mga safety riding tips na pwede nyo gamitin sa araw-araw. At syempre, mga siklista, kung nabitin kayo sa aming episode ngayon, mapapanood nyo lahat ito sa aming website, www.motorsiklonews.com. At syempre, pwede rin kayo mag-subscribe sa aming YouTube channel, Motorsiklo News Magazine, and go to our fan page, which is Motorsiklo News Mag. For comments and suggestions, you can email us at motorsiklonewsmagazine@gmail.com. Hanggang sa muli, ako si Titan Hawk. Ako si Mel Aquino. Ako si Terry Buhay. Ano ba? Bigla sumusunod. Iniwan niyo ako eh. Nagkakape lang ako dun eh. O sige, saan tayo next week? Anyways, bago tayo magpaalam, no? Bigyan lang natin ng preview yung ating mga viewers. Next week, titikman natin yung isa sa pinakamalupit na burger. Nagugutom na ako. Nagugutom na ako eh. Tara, punta na natin dyan. Para may feature natin yan. Tara na. Sige po. So kinakita tayo. Ito ang Motorsiklo News Talk Show. Yeah! Balita ko, tumira na 3-point shot. Tapos, yun lang. Hindi ako papayag. Okay lang yun. Yan, actually, papatel lang. Papatel kasi. Motorsiklo News is brought to you by Kimco Philippines, Harley Davidson Manila, Suzuki Philippines, Yamaha revs your heart, Honda Philippines, Bossy's Grill, Asida Paris, Pinkies Collections, Jazzy Friends, Spider Philippines, Amaya, Wiltech, Phoenix, Overdose, and Jumpstart Production.